I always said the Senate will take the lead. Yan ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon matapos niyang Bago ito ha, baka akala nyo ano't luma to. I think this was last Wednesday. Okay? So bago po ito ha, bago po ito. linawin na Senado pa rin ang mangunguna sa pag-amyenda sa saligang batas. Dapat kaninang alauna ng hapon bubuuhin ng Kamara bilang Committee of the Whole para talakayin ang resolution of both Houses 7 para sa economic charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Inurong ito sa susunod na linggo. Ang dahilan? We have rescheduled the Committee of the Whole hearing to Monday. Oh, akala ko ba nagmamadali kayo? Di ba minamadali nyo yung Senado? Yung kayo pala, pamove pa eh. Dapat, pag ano yan, didinggin na nila yan, nung isang araw, bakit nila hindi dininig? Alam nyo kung bakit? Nagbigay ng statement yung presidente. Sabi niya, Senate will lead. Ang linaw doon, Senate will lead. Oy, Dalipe, are you listening? O are you deaf? Sabi ng Pangulo, Senate will lead. Tapos sabay, ganyan yung nangyari dyan eh. Sinabi ng Pangulo noong umaga, Senate will lead. Dapat meron silang hearing. Nung hapon na yon, bigla nilang pinuspone. Siguro, hihimas-himasin pa. Mr. President, paano tayo niyan? Pag hindi na daan sa kanya, dadaan sa asawa. Kikirain na naman tayo niyan. Di ba? Maka ganun eh. Alam mo kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yan ang mga nakakasira sa presidente. Yung mga amuyog na ganyan. Di ba? O kita nyo ngayon ng biglang na-cancel. Akala ko ba madali-madali kayo sa Senado? Bilisan nyo. Ano ba talaga? Yes or no? Pag ganyan-ganyan pa kayo. Yeah, it is for the reason that wala pala kayong yag. We have already been inviting the resource persons and they'll be available on Monday. Mas mabilis daw kung Keso hindi daw available yung resources, mga resources nila, yung mga witness nila. Puwehe. Committee of the Whole ang tatalakay sa RBH 7 kesa regular hearing ng House Committee on Constitutional Amendments. Umaasa ang ilang kongresista na aprobado na ito bago sila magbakasyon para sa Semana Santa sa March 23. Sabi ng mga kongresista, parehong-pareho ang RBH 7 ng Kamara sa RBH 6 ng Senado. Pero kung magkaiba ang aaprubahan ng Senado at Kamara, handa kaya ang Kamara na sundin na lang ang aaprubahan ng Senado handa ba ang Kamara na sundin ng Senado? Para mailusot na ang tsa-tsa? Anything is possible if it will expedite things to make things faster because even in previous conversations with the Speaker, masaya na nga kami, even the House leadership and the other members of Congress, masaya na kami sa nangyayari ngayon na pinag-uusapan na to, pinagdedebatihan na to sa... Huwag nyo kami lokohin. Hindi kayo masaya. Kulang na lang talagang pikon na kayo sa nangyayari sa Senate hearing Hindi, totoo naman sasabihin nyo masaya kayo? Tapos ngayon sabi, parang na lang sila. Hindi, tuwan-tuwa nga kami kasi pinag-uusapan ngayon itong tsa-tsa Senado. It's a start. Kung si Senate President Juan Miguel Zubiri ang tatanungin, mas maigi raw kung i-adopt. So therefore, the SMNI must inform the Congress about the transfer of owners. Ang sakit mo talaga sa bangs. Ang sakit mo sa bangs. Kaninong disipulo ka? Napakatanga nung disipulo mo. Yung discipler mo. Hindi siya ipaliwanag. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Sinabi na nga yung simbahan So kung magpalit yun, hindi yun kailangan inform. Bakit mo i-inform ang Congress? Tanga naman!
kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Sino bang... Kaninong vlogger ka ba nakikinig? Bob. Na lang ng Kamara ang RBH 6 ng Senado. Pag natapos na, mas magandang i-adapt na para walang gulo, walang away, at hindi questionable, at hindi na magkakaroon ng uncertainty. Sang-ayon rito si Senador Jinggoy Estrada, lalo't may naaamoy raw siya sa RBH 7 ng Kamara. With the RBH 7, which says that we have to vote jointly. Ayan, no? Alam mo, maganda tong sinabi ni Jinggoy sa part na to. Bakit to? Kasi, tandaan ninyo, parehong meron silang version. Ang Senate at saka yung Congress may version. Okay? Pinagpipilitan pa rin nila itong mga dila sa puwit ni Romualdez. Pinagpipilitan nilang masunod sila dun sa version nila. Okay? Nagsalita ang presidente. Sabi ng presidente, Senate will lead. Alam mo, sa totoo lang, kudos kay presidente doon Ako, maaring sabihin nung iba na medyo sandali, baka mamaya puro salita lang ang presidente, salita lang ang presidente. Okay lang. As long as yung salita niya, sabihin niya sa public. Kasi pag sinabi mo yan sa public, sisingilin ka ng publiko. Pag bigla kang bumaligtad. Mahirap kasi kung sasabihin lang niya yun sa kanila, kanya-kanya sila eh. Naalala nyo? Unang nagsabi niyan, si Subiri lang. Diba? Si Subiri lang ang nagsabi niya, nasabi ng presidente, Senate will lead. Ano nangyari? Tinuloy ng Congress. Tinuloy nila. Yung pirma, lahat tinuloy nila. Ngayon, nagsalita ang presidente, nakuhanan ng mikropono, at sinabing, Senate will lead. Ano nangyari? Tigil. Bigla na postpone. Alam niyo kung bakit? Kasi tandaan niyo yung sinabi ni Lacson. Yung sinabi ni Lacson na minsan, yung ibang mga congressman, hindi naman alam ang nangyayari sa taas. Sa opisina ni Speaker. Hindi nila alam. So, hindi nila alam kung ano ba talaga ang gusto. Diba? Ano ba nangyayari? Kahit sila naguguluhan. Tama, mali. Ngayon, to set the record, kailangan magsalita ng presidente. Nung nagsalita ng presidente, syempre public na yon, nasa news yun. O lahat ngayon ng mga kongresista, nakita, andali, hindi na tayo pwede sumaway dyan. Sinabi na ng presidente. Mawawalan ngayon sila ng kaya nga tinan mo, biglang bumaluktot bigla yung biglang, tangina mali Postpone natin, postpone. Kasi nung sinabi ni Subiri na sabi ng presidente kami mag-lead, walang sumunod eh. Pero nung nakita na mikroponohan si presidente na Senate will lead, biglang nataranta mga walang niya. Diba? Hindi. Because of that, maniwala kayo. Ako, nagustuhan ko yung bitaw kasi yun yung hinihingi natin eh. Mr. President, that's what we are asking from you. If you are not involved dito sa ganitong kawalangyaan na ginagawa ng Kamara, di ba? Sabihin ninyo in public. Whether sumunod o hindi sumunod si Tamba, mayayanig na kasi yung ibang mga kasamahan niya eh. Medyo magagano na. Sandali. Iba sinabi ng presidente bakit hindi kayo sumusunod? Medyo magagano na. Tandaan nyo yung iba, kasi yan labanan niya ng propaganda eh. Hindi, siyempre sasabihin ng leadership ng, kunwari, doon sinabi ni Senate President, sabi ng presidente, kami na masusunod. Ano sa tingin nyo sinabi ng leadership ng Congress, ng House? Sigurado ako sinabi nila, huwag ka nasa amin to. Huwag kayo mag-alala. Kaming bahala. Kausap namin yung presidente. Hindi, joke lang yun, joke. So tayo, tuloy lang laban natin, tuloy lang. Di ba?
Tuloy lang laban natin, tuloy lang. Oh. So sila, tuloy-tuloy. Problema, eto, nagsalita na in public. Wala na. Ibig sabihin, finish na. Period na. Kaya nga tinan nyo, nagbago sila ng... Isipin nyo, with that words of the president, biglang nagbago sila ng linya. Ano na? Hindi, sa amin naman okay na Okay na kung yan ang makakatulong para mapabilisan ang pagbabago ng konstitusyon. Okay na yan, kahit sila na. Di ba? Kaya nga, Mr. President, that's a good job. That's a good action from you. Dapat magsalita ka. Every time na may issue, ikaw ang tutuldok Ikaw ang presidente. Have a stand. Kung wala kang stand, magkakagulo ba yan? Kaya nga nagkagulo-gulo ito Ang tagal nyo magsalita, Mr. President. Kaya nagkagulo ito dalawang houses Pero this time, palakpakan naman natin. Sabi ko nga sa inyo dito sa atin, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Tama itong ginawa niya Tama itong ginawa niya. Kita mo. Bigla isipin niyo yun Dati talagang hindi. Bakit ang tagal nyo? Ha? Mga bula. Bumubula lahat ng bibig ng mga congressman, di ba? Okay, mga senado, tigil nyo na. Tapos nagsalta presidente, Senate will lead. Alam mo, maganda yan As long as matuloy natin yan ha? Ang importante maayos ng konstitusyon. Bago. Ang bilis change of mind. Di ba? Ito pa maganda. Dito sa sinabi ni Jinggoy, may nakita siya doon sa RB 87 ng House. Nakita niya, nasilip niya, we have to vote jointly. Di naman mga tarantado rin daw. Yan nga yung pinag-aawayan doon sa pirma. Doon sa People's Initiative. Ang pinag-aawayan dyan, yung issue ng vote jointly. Alam na nga nilang nabibwisit ang mga senador dyan, inilagay pa nila doon sa RB 87 na sarili nilang version compared doon sa version ng Senate na sinasabing they will vote separately. Dito, sinasabi ni Jinggoy, bakit magkasama doon sa... Kita nyo kung gaano kagago ang kamera? Yun na nga yung tinutulan sa People's Initiative, isinulat pa, ginawa pang, inilagay pa dun sa bill na pinapapasa nila. Pambihira talaga. Grabe man budol tong camera no? We have to vote separately because the essence of bicameralism will not be enforced if that's the case. Ngayong nagsalita na ang Pangulo, wala na raw talaga ang People's Initiative, sabi ng ilang senador. As far as I'm concerned, the PI is water under the bridge. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez. Hindi, alam mo, kahit sinong commentator, yung mga matitino wag yung mga vlogger na panatiko. Kasi may mga vlogger na anti lang talaga. Pati si Christy Permin, ginawang... Tangina, nakakaraita. Napapamura talaga ako pag... Alam mo kasi nakakasira ng diskarte yung ganyan Hindi tayo dapat ganun. If we criticize the government, let's criticize yung tama. Yung factual. Hindi yung invento tayo ng invento kung ano-ano. Kasi hindi alam mo yun, pag lumabang ka, huwag kang traidor lumaban. Lumabang ka ng tapatan. Di ba? Lapatan tayo, labanan natin sila ng tama. Kasi kung lalaban ka ng mali, ang pinaglalaban mo ay yung mali nila. Tapos ginawa mo rin ng mali. You cannot correct a mistake by another mistake. You understand? Kung lalaban ka sa katotohanan, yung totoo lang ang gagamitin mo. Huwag kang gagamit ng kasinungalingan. Huwag niyong isama yung, pati si Christy Permin, gugurgurin. Ang ina naman. Ano yan? Content? Doon lang tayo sa tama.
'Di ba lahat ng mga matitinong nagko-comment katulad ni ni Panelo at saka ni Roque, minsan nagkakaiba sila. Pero yung content nila, according to law, according to ano, kaya nga anong sinabi nila, both sila sa awayan ng Senado at Kamara, pareho silang nagsabing dapat magsalita na ang presidente. Di ba? Yun ang totoo. Dapat magsalita na ang presidente. Yun din ang sinasabi natin noon pa. It's time para sa presidente nating magsalita. Kaya tayo nagkakagulo sa bayan na to dahil yung presidente natin hindi nagsasalita. Nagsalita na. I hope that would be the last for the House of Representatives. Tigil nyo na yung katarantaduhan nyo dyan. Mahiya naman kayo sa bayan. Hindi, yun lang naman sa akin eh. Di ba? Kasi nga, again, ano ho ba ang goal natin? Ang goal ba natin basta lang bawasak ang ating bansa? O gusto natin maayos? Kung gusto natin na maayos, ako, I am with PRRD. Ano sabi niya? Hindi ko gusto magkaroon ng rebellion. Hindi ko gusto magkaroon ng revolusyon. Gusto ko doon sa tama lang. Alam nyo, if you would hear PRRD, personally, di ba paulit-ulit ko itong sinabi sa inyo? Nung tinanong ko, Mr. President, kasi sinabi niya, before the speech, sinabi niya na sa akin, at saka kay Mocha, andun pa si Kabsek, sinabi niya na I will call on the AFP to do something about this. Tapos, in-speech niya. Pero before that, nag-question ako, nagmagaling na ako eh. Sabi ko, Mr. President, paano yan? Ano mangyayari sa atin? Magkakagulo ba? Hindi. Alam mo, sabi niya, but, ang gusto ko, Inday should resign so that she will not benefit doon sa changes na gagawin if there would be a change. Alam mo, sabi nga ni Kabsek, iba nga yung sabi, kahit ako, sabi ko, Mr. President, si Inday talaga ang ang makakatulong na kung sakasakali magkagulo-gulong tong bayan to. Si Inday talaga eh. Pero sabi niya hindi eh. Hindi ko gusto magkagulo ang bayan eh. Hindi ko naman gusto na ang kailangan ko lang maituwid. Kaya nga kung makukulayan ito, na iisipin nila politika, kaya gusto natin maayos yung bayan, ipalit si VP Sara Duterte, I will talk to her. Yun mismo sinabi niya, I will talk to her and tell her, resign. And let there be a, what do you call this? Snap election. Para taong bayan ang pipili kung sinong gustong leader nila. Hindi lang dahil pinwersa natin. Yun ang dun eh. Hindi yung, yung AFP na-realize. Tandaan nyo to legal to legal. Ang pinag-uusapan natin dito, legal. Okay? Pag ang AFP na-realize that the Constitution binababoy na ng Kamara, they do their moves the legal way. Okay? Then, magkaroon ng eleksyon. Bumaba lahat ng dapat bumaba para hindi ito isipin na politika at hindi ito isipin na ginagawa ko ito para sa anak ko. Ganun si Presidente. Kaya nagulat talaga ako nung sabi ko itong maman to iba talaga. Ang iniisip niya yung bayan. Kasi ayaw niya ng gulo eh. Ang iniisip niya yung tamang paraan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? I am with the President. Ano ibig sabihin ng I am with the President? Kung ano yung prinsipyo niya, yun ang gusto ko. Yung prinsipyo niya na, doon tayo sa tama. Huwag nating gaguhin yung bayan. Huwag natin pabagsakin si Marcos dahil gusto natin mapalitan ng iba na kakampi natin. Hindi ganun dapat ang usapan dito. Kung meron man tayong gustong mangyari kay Marcos at sa pamahalaan ni Marcos, kung gusto natin siya mag-resign, dapat yung desisyon ng taong bayan kung sino yung dapat na maipalit. Hindi dahil sa meron tayong political na motibo. Kaya alam mo, kaya nga doon ako nung kausap ko si PRRD at that time, sabi ko talaga, I'm really happy that Duterte supporter ako. I'm a DDS. Hindi totoo. I'm really happy. Kasi tama yung sinundan ko. Tama yung sinuportahan ko. Di ba? Ganun yung Yun yung, alam mo yung masarap suportahan.
Ayokong sumusuporta sa mga katulad nila Robredo. Ano yung katulad nila Robredo? Wala lang. Gusto lang banatan ng gobyerno kahit mali-mali na ginagawa. O, di ba? Naalala nyo yung sulat? It doesn't have to be true. Kailangan lang magmukhang totoo. Ganun yan ang diskarte ngayon nung ibang anti-Marcos na naiirita ko. Hindi kasi tama. Diba? Hindi ho tamang ganun. Na, sige, okay lang yan. Basta ganito. Doon tayo sa tama. Itama natin. Diba ho? Yun dapat tayo. Kasi kung gaganyanin natin, yung bayan natin, ginulo lang natin. At meron pang tendency na hindi tayo makakumbinsi ng mga tao. Kasi nagiging katatawanan na tayo eh. Pamantakin mo pati si Christy Permin idamay. Ang inang kagaguhan niya.